Magandang gabi sa lahat ng mga listeners. Isa ako sa mga silent listeners nyo, Boss Bob. Ako nga pala si Alexa, naatira sa Bicol. Ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo ay kinuwento lang sa akin ni Mama. Lumaki si Mama sa Samar, kung saan doon niya naranasan yung kwentong to. Naniniwala ba kayo sa mga pamahiin nila tungkol sa mga padugo, kung saan mas sumitibay raw ang pundasyon ng tinatayo nila kapag hinahalo ang dugo sa semento? Katulad ng dugo ng manok o baboy kapag may magpapagawa ng bahay o kung anumang building at tulay. Maraming bali-balita ang tungkol dyan, dahil ang iba, dugo pa raw ng tao ang napipili nilang gamitin. Para kasi sa kanila, mas matibay ang isang pundasyon na may halong dugo ng tao. Noong una raw, hindi naniniwala si Mama sa mga ganon dahil iniisip niya na maaaring panakot lang yun sa kanila ng mga matatanda. 15 anyos noon si Mama. 12 silang magkakapatid at pang-8 siya. Ang mga naatatanda niyang kapatid ay may mga asawa na rin. Mahirap ang buhay nila sa probinsya kaya hindi siya nakapag-aral. Isa siya sa mga kabataan noon na nangangarap makapunta ng Maynila dahil iniisip nila na paraiso ang lugar na yon. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon na makasama sila sa Maynila, hindi na siya nagdalawang isip na sumama. Itago na lang natin sa pangalang Ate Kaka ang babaeng nag-alok kina Mama na maapunta ng Maynila. Si Ate Kaka ay isang dayo sa kanila. Ang sabi niya ay pinadala siya ng gobyerno para tulungan ang mga batang hindi nakapag-aral at gustong magkaroon ng magandang buhay sa Maynila. May proyekto daw ang gobyerno na tutulong sa kanila. Pag-aaralin sila at bibigyan ng magandang buhay. Noong mga panahon kasi na yon ay wala pang internet at limitado ang paghahanap ng impormasyon. Kaya hindi yun na-research ni Mama. Dahil mataas ang pangarap ni Mama at naniwala siya na makakaalis siya sa buhay nila sa probinsya, ay sumama siya. Marami raw sila nun, pero mga kabataan lang ang kinukuha at sinasama. Andoon din yung best friend ni Mama na si Julie. Kwento ni Mama, pinasakay pa raw sila sa isang magandang sasakyan. Isang van daw yon, bago sila magbarko patungong Luzon. Tapos sumakay ulit sila ng van. Masaya raw silang lahat, kahit hindi naman nila alam na iba pala ang aabutan nila sa Maynila. Noong una pang araw, pinatira sila sa iisang bahay. Libre ang pagkain. Pero sa mga sumunod na araw, may kakaiba nang nangyayari. Paunti-unti na silang nauubos. May mga kasamahan sila na hindi na nakakabalik matapos sa isama ni Ate Kaka sa tinutukoy niyang paraiso. Noong una, hindi sila nagtaka. Pero may isang naglakas ng loob na magtanong hanggang sa sinabi ni Ate Kaka na ganoon daw talaga yon dahil inililipat daw sila sa ibang bahay kung saan sila titira at malapit sa eskwelahan na papasukan. Isang araw, may 7 bata na pipiliin para isama sa mall. Nagpresenta si Mama noon at yung best friend niyang si Julie na sumama dahil pangarap nilang makapasok ng mall. Dinala raw sila noon sa isa pang bahay na parang ginawa lang pansamantala dahil ang mga nakatira doon ay mga manggagawa o mga construction worker. Nangyari pala itong kwento noong 1980s. Nagtanong si Mama kung nasaan daw ang mall kasi maliit na bahay lang naman yung pinuntahan nila. Ang sabi lang daw ni Ate Kaka na huwag silang mag-alala. Makikita rin nila ang mall at hindi na sila aalis ng mall. Doon na raw sila titira habang buhay para maging mas masaya. May laman ang mga salitang yon, pero hindi nila naintindihan. Masyado pang inosente ang mga utak ni Mama nun dahil mas nangibabaw ang tuwa. Bawal daw silang lumabas, pero nakikita nila na may ginagawang malaking establishmento sa harapan ng bahay. Nagkukwentuhan sila na baka yun ang mall na tinutukoy. Kaso ginagawa pa lang. Bumalik si Ate Kaka. May pinili na 3 sa kanila. Hindi kasama noon sina Mama at si Julie. Hanggang sa kinabukasan, yung 3 bata hindi na nakabalik. Kahit tatanungin nila si Ate Kaka, hindi sila sinasagot nito. Hanggang sa lumipas raw ang 3 araw,
parang kinutuban na raw sila. Lalo na at narinig nila na nag-uusap yung dalawang kontraktor tungkol sa padugo. Ang pagkakatanda ni Mama noon ay nakukonsensya na yung dalawang lalaki dahil iniisip nila na paano raw kung mga anak nila ang maging ganun. Nagtangka ng tumakas sina Mama, kaso maraming bantay. Kinabukasan, kinailangan na silang mga natitira. Dahil may ideya na sila sa mga mangyayari sa kanila, umiyak sila at nakiusap kay Ate Kaka na ibalik na lang sila sa probinsya. Pero nagalit lang daw ito sa kanila. Desisyon daw nilang sumama at bayad na rin sila. Hindi na sila pwedeng tumanggi. May 5 lalaki din na pilit silang kinukuha. Pero bago pa man yon, may mga pulis nang dumating. Matagal na pala silang minamatyagan dahil na rin sa mga reklamo. Nakita rin nila na may mga dugo sa ibang parte ng mga semento, pati na ang bangkay ng 3 bata na inilibing nila sa likod ng ginagawang mall. Laking kilabot daw ni Mama nang masaksihan yon. Mabuti na lang at nakaligtas sina Mama at nakabalik sa probinsya nila sa Samar, bit-bit ang trauma. Hindi na nila alam kung saan napunta yung iba nilang mga kasama na nagpunta rin ng Maynila dahil hindi naman nila maituro sa mga pulis kung saan sila dinala noong una. Hanggang ngayon, wala pa ring balita si Mama sa mga kabataang yon. Hindi niya sigurado kung buhay pa ba sila o maaaring parte na rin sila ng mga matatayog na building na ginawa noong 1980s. Simula nun, tuwing may nag-aalok sa kanila na sumama sa Maynila, hindi na nila inulit pa. Kasi hanggang ngayon daw, mayroon pa rin ganong klase ng modus. May mga nag-aalok ng tulong pero may masama palang balak. Alam ko na kahit sa kasalukuyang panahon, kahit na nabubuhay na tayo sa modernong panahon, may iilan pa rin gumagawa ng mga padugo. Hindi ko alam kung anong klaseng pamahiin yon. Pero wala ako sa mundong to kung naging bahagi si Mama ng mall na yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Mama. Sana boss ay mabasa ninyo at ma-feature sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Isa po ako sa mga listeners ng channel nyo at ginagawa ko po itong pampalipas oras at libangan. Kaya naman naisipan ko rin i-share itong nakakatakot kong karanasan. Isa rin po pala ako sa minsan nagko-comment sa mga videos nyo. Sana po ay huwag nyo na lang banggitin yung username ko. Mula pagkabata, laging may babala si Lola. Huwag kang pupunta sa gubat ng mag-isa. Sabi pa niya, pag may tumawag sa akin, huwag daw akong lilingon. Ang kaso, may katigasan yung ulo ko nun, kaya hindi ko siya pinaniwalaan. Lumaki ako sa Maynila, sa lugar kung saan ang tanging dapat katakutan ay mga taong may masasamang balak, mga sasakyan at kung ano pa. Para sa akin, ang mga kwento tungkol sa mga laman lupa, engkanto o ano ay katang-isip lang. Mga alamat na nilikha ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Kaya na magpunta ako sa probinsya sa Pangasinan para bisitahin siya. Wala akong balak sundin ang kanyang mga lumang paniniwala. Ang totoo, matagal ko nang gustong makita yung ilog na madalas ikwento sa akin ni Mama. Malinaw daw ang tubig at napapalibutan ng malaking bato. May mga matatayog ding puno na parang may sariling buhay. Isa itong lugar na hindi pa raw nasisira ng modernong mundo. Kaya isang umaga, bago pa magising si Lola, nagpa siya akong umalis nang hindi nagpapaalam. Nagdala lang ako ng maliit na bag, tubig at cellphone. Bagay na sigurado akong hindi kakailanganin dahil wala namang signal doon sa area noong mga panahon na yon. Naglakad ako papunta sa gubat. Sinusundan ko yung makitid na daan na minsan lang ginagamit ng kung sino. Tahimik ang paligid. Nakakapagtaka rin dahil sobrang tahimik. Wala kang marinig na kahit anong tao o hayop. Ang dinig ko lang ay yung langit-ngit ng tuyong dahon na nilalakaran ko.
Mas lalo akong na-excite nun. Ganun pala ang pakiramdam kapag nasa gitna ka ng kalikasan. Payapa, malayo sa gulo ng Maynila. First time ko kasi magpunta doon nun. Maya-maya ay minatanaw akong ilog sa di kalayuan. Totoo nga yung kwento ni Mama. Napakaganda nito. Parang hindi totoo. Parang yung nakikita mo lang sa pictures. Sobrang linaw kasi ng tubig. Yung mga puno naman sa paligid nito ay nakayuko. Para bang binabantayan ang lugar. Pero bago pa ako tuluyang makalapit, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kasabay nun, may narinig akong tumawag. Mahina lang siya na pabulong, pero malinaw. Tinatawag nito yung pangalan ko. Nagtaka naman ako kung sino yon. Kung meron bang may kilala sa akin sa lugar na yon. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Doon ko naalala yung babala ni Lola na huwag daw akong lilingon dun sa tumatawag sa akin. Pinagpawisan ako ng malamig. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon, pero malinaw kong narinig yung pangalan ko. Isang tinig na pabulong lang, parang hangin na dumaan sa tenga ko. Pilit kong hindi pansinin. Baka kasi pinaglalaroan lang ako ng imagination ko. Ang sabi ko pa sa sarili na isa lang yung gubat. Walang engkanto at walang kung anong nilalang. Kaya nagpatuloy ako sa paglalakad. Mas mabilis papalapit sa ilog. Paglapit ko, parang unti-unti nagbago yung paligid. Parang mas nagsitaasan yung mga puno. Mas lumaki at mas kumapal. Yung parabang unti-unti na akong binabalot ng kagubatan. Mas dumidilim din ang paligid. Sobra akong kinabahan nun. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari. Lumingon ako para bumalik na. Binilisan ko ang paglalakad. Narinig ko na naman na may tumatawag sa pangalan ko, pero hindi ko pinapansin. Tuloy lang ako sa paglalakad palayo. Nang bigla kong na-realize na para na akong naliligaw. Hindi ko na alam kung saan yung palabas. Hindi ko na makita kung nasaan yung daan na pinasukan ko doon sa gubat papuntang ilog. Parang napunta ako sa ibang daan kung saan mayayabong ang mga puno. Lumamig na naman ang hangin at kinilabutan ako. Wala akong matanaw kundi purong kakahuyan. Walang ibang tao at hayop. Sinubukan kong hanapin ang daan palabas, pero naliligaw talaga ako. At para talaga akong pinaglalaruan ng kung anong elemento o engkanto na naroon. Sinisi ko pa nga ang sarili kung bakit napakatigas ng ulo ko at hindi naniniwala sa mga kwento ni Lola. Nang may tumawag na naman sa akin, para na siyang naapalibot sa buong lugar. Pinilit kong ipikit ang mga mata at hindi dumilat. Baka kasi makita ko ang kung sino man yung tumatawag sa akin. Naiiyak na nga ako noon dahil naguguluhan na ako sa mga nangyayari at natatakot na rin na baka hindi na ako makalabas ng gubat na yon. Habang nakatayo at hindi gumagalaw, yung mga kamay ko ay nasa mukha ko para lang hindi ko makita kung sino yung tumatawag sa akin. Nakaramdam ako ng may tumatapik sa may balikat ko. Nagulat ako noon at naialis ko nga yung mga kamay ko sa mukha. Pero hindi pa rin ako dumilat. Sinunod ko yung babala ni Lola na huwag akong lilingon sa kung sino man ang tumatawag sa akin. Kahit pa kung sino o ano yung kumakalabit sa akin, hindi ko nililingon. Takot ko lang talaga. Sa isang iglap ay bumagsak na lang ako sa lupa. Nakahiga ako sa damuhan sa gilid ng ilog. Para akong nagising mula sa isang panaginip. Pero alam ko sa sarili na gising ako at totoo ang mga nangyari. Patuloy nga nun yung pananakit ng katawan ko at ramdam ko pa rin yung tinapik sa balikat ko, pati yung malamig na dumampi sa batok ko. Hindi ko alam ang iisipin ng mga oras na yon. Parang walang nangyari sa paligid, yung parang hindi ako naligaw, nanumbalik sa lahat ang dati. Ang importante sa akin nun ay makaalis ako dun sa lugar. Dali-dali akong tumayo at tumakbo paalis ng ilog at ng kagubatan na yun. Habang papalayo, narinig ko na tinatawag ako ni Lola.
kaya nagmadali ako. Nandun siya sa may daan, sa may bungad ng gubat na para bang hinahanap o hinihintay ako. Baka sa mukha niya yung pag-aalala. Tinanong niya kung saan ako nanggaling at kung bakit ako pumasok ng gubat na yon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero yung paraan kasi ng pagkakatanong niya, parang alam na niya kung anong meron doon. Niyakap ko si Lola ng mahigpit at sinabi ko na hindi na ako susuway sa mga babala niya. Ang sabi niya, buong maghapon daw niya ako hinahanap. Alas 5 na pala ng hapon nun. Pero para sa akin, parang wala pang isang oras simula nung umalis ako ng bahay papunta sa gubat, sa ilog, at hanggang sa maranasan ko ang mapaglaruan ng engkanto. Hanggang sa makita niya ako. Ilang oras na daw pala niya akong hinahanap. Ang sabi, iba raw talaga ang takbo ng oras kapag nasa ibang mundo o dimensyon ka. Mahirap man paniwalaan, pero nangyari kasi sa akin kaya naniwala na rin ako. Ikinuwento ko lahat kay Lola habang naghahapunan kami. Simula nga nun, hindi ko na muling nilingon pa yung gubat o sinubukang magpunta pa doon sa ilog. Hindi ko nga alam kung bakit nirecommend pa sa akin ni Mama na puntahan ko yon. Hindi ba siya napaglaruan noon ng mga engkanto? Nung nakausap ko siya, hindi naman daw. Siguro, depende sa sitwasyon o kung dayo ka. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Maraming salamat po sa oras at patuloy pa rin ako makikinig sa mga uploads nyo. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat ng mga katulad kong mahilig makinig ng mga nakakatakot na kwento sa inyong channel. Tawagin niyo lang akong Arnel, hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyan po ako nakatira sa Romblon. Ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo ay nangyari matagal ng panahon. Ito rin ang dahilan kung bakit naputol yung kanang bahagi ng binti ko. Nangyari to nung nasa 25 years old pa lang ako. May asawa at 2 anak. Lumuwas ako ng Maynila dahil isinama ako ng tiyuhin ko. Mamamasukan kami noon sa isang ginagawang bagong mall. Hindi ko na lang babanggitin kung anong mall yon, pero isa yon sa sikat na mall. Sanay ako sa construction kahit pa man bilad kami sa araw at mabibigat ang mga binubuhat. Ayos lang dahil malaking tulong yon para sa aming kabuhayan. Palagi akong sinasama ng tiyuhin ko kapag may mga ganitong trabaho. Yung ibang mga naitayo namin, hanggang ngayon ay nagagamit at matibay pa. Ang ilan sa mga yon ay mga hotel. Ang akala ko, magiging maayos ang lahat. Hanggang sa dumating ang bangungot sa buhay ko, naming lahat. Katatapos lang ng bagyo nun, minadali kami para magtrabaho. Dahil kailangan na raw namin matapos yung pagtatayo ng mall. Mga 1 linggo na lang mahigit dapat ay tapos na. Pero dahil nagkaroon ng malakas na bagyo, kailangan naming ihinto pansamantala. May mga kasamahan pa kaming nagrereklamo nun dahil nahihirapan silang magtrabaho. Lalo na at basa pa yung ibang mga agamitan namin. Pero sa halip na painggan ang mga hinaing namin, pinagalitan pa kami. Todo kayod kami nun. Maging ang gabi, ginawa naming araw. Ibig sabihin, kahit na hating gabi ay nagtatrabaho kami. Bawal kaming magpahinga nun dahil ang katwiran nila, lahat ng pahinga namin ay nagamit na namin nung nagkaroon ng bagyo. Wala kasi kaming trabaho, pero pinapasahod pa rin kami nung mga panahon na yon. Kaya kami nakapagpadala ng pera sa pamilya namin. Tandang-tanda ko pa kung paano kaming maghirap lahat noon para lang matapos kaagad yung proyekto. Yung mga matatanda naming kasama, awang-awa talaga ako dahil kahit gusto na nilang magpahinga, hindi na nila magawa. Ang bibigat pa ng mga binubuhat nila. Kasi kung sa akin, kahit na papaano ay ayos lang. Bata pa naman kasi ako noong mga panahon na yon. Madaling araw na at patuloy pa rin kami magtrabaho para matapos na namin yung buho sa 3rd floor.
nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang akala namin kasi ay hindi na uulan dahil 2 araw na rin naman ang makalipas matapos ang bagyo. Walang humpay ang pag-ulan nung mga sandaling yon na siyang naging dahilan kaya rumupok din yung pundasyon ng building na ginagawa namin. Hindi pa rin natutuyo yung buhos namin ng semento kaya ang laki ng problema namin noon dahil nagiging mas delikado ang sitwasyon para sa amin. Nasa 2 palapag kami habang yung iba naman naming kasama ay inaayos ang sa 3. Mas marami sila sa taas. Siguro halos kalahati ng mga trabahador ang nasa taas lahat. May kasamahan kami na sumigaw, naguguho na raw ang kinatatayuan nila. Pinapalabas na kaming lahat bago pa may mangyaring masama. Pero bago pa namin magawa yon, tuluyang gumuho ang 3 palapag. Marami kaming natabunan ng mga gumuhong bato. Bumaon yung binti ko sa bakal, tapos yung malaking tipak ng bato, nadaganan din yung binti ko. Mahirap maagalaw nun, lalo pa at ipit na ipit talaga ako nun. Lahat kami ay sigaw ng sigaw, humihingi ng tulong. Pero hindi namin sigurado kung may nakakarinig ba sa amin dahil sumasabay pa yung lakas ng ulan. Ang iba ko pang mga kasamahan talagang natabunan ng mga bato. Yung katabi kong may katandaang lalaki, sa ulo niya tumusok yung bakal. Alam kong patay na siya nun dahil hindi na siya gumagalaw. Ang dami na rin dugo ang lumalabas sa ulo niya. Akala ko nga rin, yun yung huling araw ko sa mundo. Nag-iiyakan na nga kami dahil isa rin sa iniisip ko yung pamilya ko. Ang bata pa kasi ng mga anak ko. May iba kaming mga kasamahan na nakababa. Nangako silang babalikan nila kami para humingi ng tulong. Pero masyadong delikado. Kaya kahit na gusto kaming tulungan ng mga kasamahan namin, wala silang nagawa. Yung tiyuhin ko na nagsama sa akin, isa siya sa mga natabunan ng malalaking tipak ng bato. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang nangyari sa amin, kinikilabutan ako dahil damang-dama ko yung hinagpis ng mga tao, ng mga kasamahan ko. Mga sigaw ng paghihirap at pagmamakaawa na tulungan sila. Malaking trauma ang inabot ko talaga. Dahil maging ang mga mukha nila, tanda ko pa ang itsura kung paano sila namatay sa paghihirap. May isang bahagi pa ng mall na muling gumuho hanggang sa kalahati ng pundasyon ng mall ang bumagsak. May mga mangilan-ngilan na narescue sa amin. Basta, napaagulo ng mga pangyayari noong mga panahon na yon. Naging blanko na sa utak ko yung mga nangyari. Ang alam ko lang, nagising na ako na nasa ospital na at kinakailangang putulin yung isang bahagi ng paa ko na malubhang naapektuhan dahil sa mabigat na bato at sa naatarak na bakal. Hindi na yun kayang remedyohan pa. Nabalitaan ko na may ibang mga kasamahan pa kami na hindi nakukuha ang katawan. Namatay ang tiyuhin ko dun sa ginagawang mall dahil isa siya sa mga nabagsakan ng malaking tipak ng bato. Ilang araw ang lumipas nun. May mga pamilya pa rin ng mga katrabaho ko na naghahanap ng mga katawan na mga mahal nila sa buhay. Pero wala na silang makita. Ang sabi ng iba, maaari daw na nalibing na sila sa mga natuyong semento. Hindi na rin nila masyadong mahukay ang mga bangkay. Nakuha lang nila yung mga nasa 2nd floor at yung ibang mga labi na madaling makita sa pinakababa. Ilang linggo lang ang tumagal sa paghahanap ng mga bangkay. Matapos noon ay parang mabilis lang dinalimot ng panahon ang nangyari. Hindi na itinuloy ang paggawa sa mall. Ang ginawa nila doon ay eskwelahan. Ang balita ko, marami ang nagpaparamdam sa school na yon dahil na rin siguro sa mga katawan na nailibing noong nangyari ang trahedya. May mga kaluluwa pa rin hanggang ngayon ay pag-alagala at hindi matahimik. Kahit kaming mga buhay pa, bit-bit pa rin ang bigat ng mga sandaling nangyari sa trahedya na yon. Hindi namin sukat akalain na sa mga sandaling oras lang, may mga buhay palang masasawi. Alam ko na hindi lang ang mall na ginagawa namin noon ang maraming kwento dahil halos lahat ng establishments na ginagawa. Hindi maiwasan na may mga dugong dumanak habang ginagawa yon. Ayon na rin sa kwento ng ilang mga naging kasamahan ko.
Hindi man ito yung mga tipikal na may multo, aswang o anumang nakakatakot na nilalang. Pero para sa aming mga naging biktima, isa to sa mga hindi namin malilimutan at talagang nagbigay pangamba at kilabot sa amin magpasa hanggang ngayon. Sa ngayon, Sir Bob, may sarili kaming tindahan kung saan ako nagbabantay. Medyo malakas naman ang kita. Nagbabantay ako habang nakikinig sa mga kwento nyo. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Isa ako sa mga silent listeners ng inyong channel at halos lahat ng videos nyo ay napakinggan ko na. Dahil nga dito, inaingganyo na rin ako mag-share sa inyo ng aking karanasan noon. Ako nga pala si Ella, 35 years old. Noon, wala akong hilig sa mga kwentong kababalaghan. Lumaki kasi ako sa lungsod. Sanay sa ingay ng mga sasakyan at maliliwanag na kalye kahit hating gabi. Kaya nang magbakasyon ako noon sa probinsya ni Lolo sa Leyte, wala akong ibang inisip kundi yung sariwang hangin, masarap na pagkain at tahimik na paligid. Sa unang linggo ko roon, puro pahinga lang yung ginawa ko. Gising sa tanghali, kain, tapos tulog ulit. Pero nang magsawa ako sa loob ng bahay, napagdesisyonan kong maglakad-lakad. Puno ng palayan ang paligid at makakapal na puno sa malayo. Ang sabi nga ni Lolo, huwag raw akong pupunta roon, lalo kung mag-isa. Masyadong malawak at maraming ligaw na daan ang sabi niya. Pero ano namang masama kung sisilip ako kako? Isang umaga, nang tiyempong abala si Lolo sa pakikipag-usap sa mga kakilala niya sa baryo, nagpa siya ako lumabas at maglibot-libot. Naglakad ako sa makitid na daan, dumaan sa likod ng bahay, hanggang sa marating ko ang gilid ng kagubatan. Sa malapitan, lalo akong namangha. Ang lalaki ng mga puno at ang lilim nito ay sakto sa mainit na panahon. Medyo mahangin din ng mga panahon na yon, kaya nagsisigalawan din ang mga dahon. Basta tahimik ang lugar, pero hindi nakakabagot. Sa kakalibot ko sa paligid, hindi ko na malayang napapasok na pala ako sa loob. Malambot ang lupa na medyo mamasa-masa pa. Kahoy at lumot ang maamoy mo. Walang ganun sa syudad. Iba talaga pag nasa probinsya. Natuwa pa nga ako dahil unang beses ko yon. Kaya nagpatuloy lang ako. Matagal-tagal din ang nilakad ko bago ko napansin na napapalayo na pala ako. Naisip ko na bumalik na. Kaso, paglingon ko, hindi ko na matandaan yung dinaanan ko. Dineretsong balik ko na lang yung paglalakad. Doon ko naramdaman na parang may mabigat na presensya. Basta hindi ko ma-explain. Tapos naliligaw pa ako. Sinubukan kong balikan talaga yung dinadaanan ko. Pero ilang minuto na ang nagdaan, hindi ko pa rin matanaw ang labasan. Parang lalo akong naligaw. Dapat ay nasa likod ko lang ang bukana ng gubat. Pero puro malaking puno at makakapal na dahon lang ang nakikita ko. Wala ni isang bakas ng daan pabalik. Pinilit kong huwag mataranta. Baka ako hindi ko lang matandaan yung eksaktong dinaanan ko. Kaya nagpatuloy lang ako. Sinisikap kong hanapin yung anumang pamilyar na palatandaan. Basta ang naalala ko, may naatumbang puno. May malaking bato. Basta kahit anong makakapagsabi na nasa tamang direksyon ako, wala talaga. Lalong bumigat ang loob ko at kinabahan na. Hanggang sa napansin kong gumalaw yung isang sanga ng puno. Hindi ko makita yung may gawa nun. Pakiramdam ko, may iba akong kasama sa gubat na yon. Naisip kong sumigaw, pero parang hindi ko magawa. Walang tunog na lumalabas sa lalamunan ko. Napabilis yung paglalakad ko. Hindi ko na inisip kung anong direksyon yung tinatahak ko, basta makalayo lang ako. Pakiramdam ko na parang may naamasid sa akin. Nakita ko na naman kasi ang paggalaw ng mga sanga. Pero kahit anong bilis ko, parang hindi nagbabago yung paligid.
paulit-ulit lang yung itsura ng mga puno. May isa akong pamahiin na nabasa nun na kapag daw naliligaw ka ay baliktarin mo ang damit mo. Kaya yun nga ang ginawa ko. Wala nang hiya-hiya. Basta tinanggal ko yung damit ko tapos binaliktad ito saka ko sinuot. Sinubukan ko ulit maglakad pero naliligaw pa rin ako. Sa gilid ng paningin ko may kung anong aninong dumaan. Saglit lang yon pero sigurado akong may gumalaw. Tapos may pagaspas pa ng mga dahon at sanga. Hindi ko naaninag ng maayos yung anyo ng kung ano man yon. Ang alam ko lang ay kasing itim ito ng anino. Nang may dumaan na naman sa gilid ko, napahinto na ako at dahan-dahang lumingon. Wala pa rin, pero ramdam ko na andun lang siya. Kinikilabutan na ako ng mga sandaling yon. Nagpatuloy ako sa paglalakad pero mas mabagal at mas maingat na. Pinapakaramdaman ko kasi ang paligid at kung sino man yung sumusunod sa akin. Ginagala ko rin yung paningin ko. Hanggang sa minapansin ako mga bakas sa lupa. Hindi siya yapak ng paa ng tao. Parang sa kung anong hayop at parang malapit lang ito. Nang makarinig ulit ako ng mga kalusko sa damo at mga halaman. Hindi ulit ito nagpapakita. Makalipas ang ilang saglit, sa gilid ng paningin ko, isang figura ang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Matangkad ito, kasing itim ng uling. Hindi ko maaninag ng maayos yung forma niya dahil sobrang itim niya. Pero yung ulo niya, sobrang itim din. Pero pansin ko na kahulma ng ulo niya yung sa ulo ng kabayo. Dahan-dahan itong lumalapit papunta sa direksyon ko. Mabibigat ang bawat yapak niya. Nanigas ako sa kinatatayuan sa magkahalong gulat, takot at kaba. Nagkatitigan lang kaming dalawa. Hindi ako makagalaw ng mga sandaling yon. Hindi ako makaatras o makatakbo. Ang nagawa ko lang ay titigan ang nilalang na yon na unti-unting lumalapit sa akin. Sa bawat hakbang nito, bumibigat ang loob ko. Yung parang hinihigop ng presensya nito yung hangin sa paligid at ang lakas ko. Nang biglang nawala yung nilalang. Pero maya-maya, may naramdaman akong mainit na hininga sa batok ko. Sa sobrang kilabot ko ay nagawa kong sumigaw. Nang isang sigaw ang biglang gumising sa akin. Malalim, matanda at pamilyar ang boses. Si Lolo. Nakahiga ako sa may bungad ng kagubatan. Tinanong ako ni Lolo kung kumusta raw ako. Bago ako makasagot, napansin ko ng mas malinaw yung nilalang na nakasilip sa akin sa loob ng kagubatan. Mahaba ang katawan niya. Yung mga braso niya ay katulad lang sa tao, pero mahaba. Itim na itim ang buong katawan niya. Pero yung ulo niya, parang sa kabayo nga. Naangisi ito habang pinapakita pa ang mga ngipin. Napasigaw ako at tinuro kay Lolo yung tikbalang. Pagtingin ni Lolo ay biglang nawala yung nilalang. Hingal na hingal ako noon at tinulungan niya akong bumangon. Hindi ko na napansin na may mga sugat pala ako sa braso at tuhod. Ang mahalaga lang sa akin, naroon si Lolo. Batid kong nag-alala siya. Hindi na ako nagtanong. Hinawakan niya ang braso ko at hinila palayo. Sa wakas ay malapit na kami sa bahay. Ang ikinagulat ko, ang sabi ni Lolo, hindi lang ilang oras akong nawawala, kundi 2 araw na raw akong hinahanap ng buong baryo. Dahil nga nabanggit ko yung nilalang, nakahulma ng isang tikbalang. Ang sabi niya, inangkin daw ako nun. At kung hindi raw ako nakita at nasundan ni Lolo, baka hindi na ako nakabalik pa. Pinagpahinga niya muna ako saglit at pinakain sa bahay. Matapos yon, ay nagpunta kami sa isang kubo sa may dulo ng baryo. Doon ay sinalubong kami ng ilang matatandang babae na may bitbit na palaspas at mga botelyang may langis pa. Yung parabang inaasahan nila kami. Pinaupo nila ako sa isang banig. Bago pa man ako makapagsalita, pinahid na nila ang malabig na langis sa noo at mga balikat ko. Napapikit ako, hindi lang dahil sa pagod,
kundi dahil sa biglaang init na dumaloy sa katawan ko na parang tinutunaw ang lamig na iniwan ng tikbalang na yon. Si Lolo naman, tahimik lang na nakatingin sa akin. Ramdam ko na nagalit siya sa akin at gusto niya akong pagsabihan kung bakit hindi ako nakinig sa kanya. Pero sa halip, hinawakan niya yung kamay ko at siniguradong andoon lang siya para sa akin. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang matandang babae sa grupo at marahang hinaplos ang ulo ko. Wala na siya sa'yo, Anya. Medyo nabunutan ako ng tinik, pero meron pa rin sa loob ko na nagsasabing kahit anong paliwanag nila o kahit anong dasal ang ibigay nila sa akin, may isang bagay na hindi mawala-wala. Yung naranasan ko kasama yung tikbalang. Yung para bang bumalik ako pero hindi buo. Yung ganong pakiramdam. Sa dulo ng isipan ko, parang andyan pa rin siya at nakapaligid sa akin. Pero magpasa hanggang ngayon, pinipilit ko na lang na baliwalain yung ganong isipin. Ang importante daw ay magtiwala ako na hindi na niya ako magagalaw pa. Ito lang po sir ang kwento ko. Sana ay mainarit nyo to at ma-feature sa inyong channel. Magandang araw po Sir Bob. Subscriber at silent listener niyo po ako. Sa totoo lang, matagal ko nang tinatago itong kwento dahil nahihiya akong pagtawanan ng iba. Marami kasi sa amin noon ang sinasabing nababaliw na ako. Tawagin niyo na lang akong Greggy, naatira ngayon sa Cainta, pero tubong Samar ako. Alam naman na siguro ng karamihan na maraming patungkol sa lugar namin kung saan doon daw ang lokasyon ng Biringan City. Sa totoo lang, hindi naman ako masyadong naniniwala dyan. Pero ang isang experience ko noong binata ako, ang tingin kong maaaring magdagdag patunay na maaaring ang doon ang lokasyon ng tinaguriang The Lost City. Tungkol ito sa isang misteryosong mall sa gitna ng gubat. Diyan pa lang, halatang may kakaiba na. Pero noong mga panahon na yon, wala akong naging pagdududa. Madalas kaming mapadpad ng pinsan ko sa gubat dahil nangunguha kami ng mga panggatong. Magkakaroon kasi ng piyesta sa bayan namin. Ang ibig sabihin, kailangan namin makakuha ng magagandang kahoy na gagamitin sa pagluluto. Hindi naman kasi uso sa amin noon ang digasol na lutoan. Kapag pista kasi, maramihan ang luto at malalaki ang mga kawa na gamit. Kaya kahoy talaga ang kailangan namin. May mga makukuha naman kaming kahoy sa malapit, pero pangit kasi yon ipanggatong, lalo na at maninipis. Kaya madalas, nagpupunta pa kami sa liblib na bahagi dahil andoon ang magagandang kahoy. Nagpunta kami ng pinsan ko para manguha ng kahoy. Normal lang ang araw para sa amin. Hanggang sa naisipan naming maligo sa ilog. Nagpaasaya lang kami dahil may mga kahoy naman na kaming nakolekta, kaya nagbigay kami ng oras para magpahinga. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga panahon na yon, kaya nagpasya na kaming umuwi. Bitbit namin sa braso ang mga kahoy. Habang naglalakad, napansin namin ang isang malaking establishmento sa gitna ng gubat. Ibang daan kasi ang pinuntahan namin, kaya ang akala namin ay may nagtayo talaga doon. Mukha yung mall. Inaya ko yung pinsan kung pumasok kami sa loob at hindi naman siya tumanggi. Ang usapan pa namin, kaparehas lang ng mall sa Maynila. Ilang beses naman na kaming nakapunta ng Maynila. Medyo naging ignorante lang kami dahil hindi pa naman ganon kasibilisado ang lugar namin para magkaroon ng mall nung mga panahon na yon. Mga 30 years ago to. At ang nakapagtataka kung bakit sa gitna pa ng gubat kung saan liblib na ang papunta doon. Pagpasok namin sa inaakala naming mall, napakaganda. Ang liwanag, ang daming tao naglalakad. Basta hindi ko masyadong maipaliwanag ang pakiramdam, pero sobrang ganda sa loob. Makulay pa.
Kahit maraming taon na ang nakalipas, medyo tanda ko pa yung itsura. May iba't ibang kulay siya, pero namumungod tangi yung gintong kulay. Tuwang-tuwa pa kami ng pinsan ko kahit na wala naman kaming dalang perang pambili. Basta, nagtingin-tingin lang kami o yung para bang window shopping. Mukha siyang normal na mall no na makikita mo sa Manila, pero mas malinis, mas bago at mas maganda. Mas kaakit-akit. Para din namang walang pakialam ang mga tao roon at hinahayaan lang kami. Nagpatuloy kami ng pinsan ko sa paggala. Hanggang sa bigla niyang tinanong sa akin kung may napapansin ba ako. Ang sabi ko naman ay wala. Pero tiningnan ko ulit ang paligid. Wala naman akong ibang nakikita. Hanggang sa sinabi niya na walang muka yung mga taong nakakasalubong namin. Tapos paulit-ulit lang ang ginagawa nila. Pabalik-balik lang ang mga tao sa pwesto nila. Dahil nga nag-enjoy ako sa nakikita at pamamasyal, hindi ko yun napansin. Doon ko lang napagtanto nang sabihin niya sa akin. Tumabi kami sa isang gilid para obserbahan ang mga tao. At tama nga siya. Kung saan sila naglakad, doon lang din sila bumabalik. Hindi rin namin maaninag yung mukha nila, yung para bang malabo. Pero ang pumapasok sa utak ko ay magaganda at gwapo sila. Yung mukha bang mayaman. Pero basta, burado yung mukha nila at hindi ko matandaan yung mga itsura. Ang weird lang dahil bakit ganoon ang nangyayari. Nag-aya na yung pinsan ko umuwi na kami dahil kanina pa kami palakad-lakad. Baka raw gabi na at hinahanap na kami. Medyo kinikilabutan na rin siya. Nahati yung utak ko sa nag-e-enjoy ako at kinikilabutan. Kaya naman nagpa siya na rin akong umuwi na. Pero habang naglalakad kami, parang pabalik-balik lang din kami. Hindi kami makaalis sa kinatatayuan. Kahit saan kami umikot, hihinto at hihinto kami sa kanina naming kinatatayuan. Yung saya namin, napalitan na ng takot dahil sa mga nangyayari. Nagmumura na rin yung pinsan ko, pero wala talaga. Hindi kami makaalis. Para kaming nagagaya na sa kanila. Naglalakad lang, pero hindi umuusad. Nagsimula na kami magsisihan, at dahil ako ang nag-aya na pumasok, sa akin nagalit yung pinsan ko. Sinabi ko rin naman na hindi ko alam na gano'n ang mangyayari dahil expected ko na parehas lang yon ng sa Maynila. Hindi rin naman siya umapila nung inaya ko siya. Nagsaya naman kaming dalawa sa paggala sa loob. Saka lang nagkaroon ng problema nang mapansin niya yung mga tao. Nagkagalit pa kami. Sinisi ko rin siya kung bakit hindi na kami makalabas. Kung sana ay hinayaan na lang niya. Pero sa huli, wala rin namang nanalo sa amin dahil kahit anong gawin namin, parehas kaming may mali at parehas kaming natrap sa loob ng mall. Nagpatuloy kaming maglakad na may halong pagdarasal na sana ay makalabas kami doon. Ang tagal na kasi naming paikot-ikot. Ayaw naming matulad sa mga taong kasama namin. Hindi namin alam ang mga sumunod na nangyari. Basta bigla na lang kaming nagising at nasa itaas na kami ng puno. Yung pamilya namin nasa baba at iyak ng iyak. Pagbaba namin ng pinsan ko, pinagalitan pa kami dahil kung saan-saan na raw kami hinanap. Mag-iisang buwan na raw kaming nawawala. Nag-alay sila noon para makita kami. Sakto na piyesta na noon, kaya lahat tuloy ng dapat handa sa piyesta ay inalay nila. Ayun, galit na galit sila sa amin. Pero may halong pagkatuwa na sa wakas ay nakita na rin kami. Nang sabihin naming may pinasukan kaming mall sa gitna ng gubat, ay nabuwisit sila. Sabi pa nila na hindi ba namin nahalata na maaaring hindi yun mall ng tao dahil wala namang magtatayo ng ganong kalaking mall sa gitna ng gubat. Pati rin sila naniniwala sa Biringan City at sa mga engkanto. Nagsilbing aral na rin yon sa amin. Nang mangyari nga yon, lahat na tuloy ng mall na pinupuntahan namin, pairamdam namin ay may kakaiba. Kahit nang bumalik kami sa Manila, hindi na ako masyadong pumapasok ng mall.
Masama talaga yung masyadong magagagala. Pero isa lang ang masasabi ko. Napakayaman ng mall na napasukan namin. Kahit ata ang pinakamagandang mall ngayon sa Pilipinas, hindi kayang ikumpara doon. Maliban sa kung gaano ito kalaki, halatang mamahalin din ang mga gamit. Alam naming gawa lang yun ng engkanto para siguro maingganyo ang mga tao. Pero hindi ako sigurado kung ganun nga ba talaga kaganda ang isang bayan na sinasabi nilang tirahan ng mga engkanto. Hanggang dito na lang ang kwento ko, sir. Pasensya na at napahaba. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alan. Gusto ko lang i-share itong karanasan namin ng mga kaibigan ko. Hindi ko akalaing mauuwi sa ganito yung simpleng hike na plinano namin last year. Ang akala ko nun, magiging isang normal na pag-akyat lang ito. Mabilis na adventure sa bundok bago bumalik sa normal na buhay. Pero hindi pala. 3 kami noon na nagpunta sa May Rizal. Ako, si Jerome at si Kaloy. Matagal na namin gustong subukan ang hiking sa bundok na to, lalo na't may iilan na rin nagpuntang mga hikers. Ang sabi sa amin, maganda raw ang tanawin sa taas. Wala masyadong tao, sariwa ang hangin at sulit ang pagod pagdating sa tuktok. Ang hindi lang namin napaghandaan ay ang mga kwento tungkol dito. Sa umpisa, parang biro lang yung mga narinig namin mula sa mga matatanda sa bayan. Kesyo may hindi na nakabalik at kung ano-ano pang pamahiin tungkol sa hindi dapat gawin sa lugar na yon. Wala naman sa aming naniwala sa mga ganon. Mga kwentong bayan lang. Mga lumang paniniwala lang para sa amin. Kaya kahit may ilang babala, tumuloy pa rin kami. Maganda ang panahon nang magsimula kaming umakyat. Mahangin pero hindi naman masyadong malamig. Medyo matarik ang daan, pero sanay na rin kami sa ganitong klaseng trail. Sa mga unang oras, ayos lang naman ang lahat. Maraming puno sa paligid, presko ang hangin, at ramdam na ramdam ko ang kasabikang habang papalapit kami sa tuktok. Pero habang palalim kami ng palalim sa kagubatan, nagsimulang magbago yung pakiramdam ko. Hindi ko matukoy kung ano, pero parang may kakaiba. Una, napansin kong wala nang ibang hayop sa paligid. Kani-kanina lang noon, rinig pa namin ang huni ng mga ibon at tunog ng mga kulisap. Pero ngayon, parang biglang tumahimik ang buong lugar. Ikalawa, parang ang bilis naming naligaw kahit may dala naman kaming trail map at compass. Kahit i-check namin yung GPS device at yung map na nasa phone namin, kahit tingin namin ay tama ang daan, parang paikot-ikot lang kami. Wala rin kasing signal sa area na yon, kaya hindi kami maapag-Google Maps o ano. Medyo mahilig din sa low-tech yung isa naming kaibigan, kaya nagdala talaga kami ng compass. Nakakapanibago rin na parang ang bilis magbago ng itsura ng gubat. Yung mga puno, mga bato, parang hindi na sila ganoon kanina. Noon ko lang naramdaman yung bigat sa dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaibang presensya. Yung pakiramdam na parang may nakatanaw sa amin. Ang masama pa, kumbinsido ako na hindi lang yun guni-guni. Hindi ko alam kung kami lang ba o talagang nag-iba ang itsura ng paligid. Ilang oras pa lang kami naglalakad, pero parang lumalalim ng lumalalim ang gubat. Yung araw na kanina lang ay sumisilip sa siwang ng mga dahon, unti-unting nawawala. Hindi pa naman dapat gumagabi, pero bakit parang dumidilim na ang kalangitan? Wala pa ring tunog. Kahit yung yabag namin sa lupa, parang hinihigop ng katahimikan. Si Jerome na mahilig sa mga lumang gadgets ang nagbitbit ng kompas. Pero kahit anong ikot niya, parang wala yung silbi. Yung dapat sanang direksyon namin papunta sa tuktok ay hindi natugma sa binabasa namin sa mapa.
Kahit saan namin tignan, parang mali yung dinadaanan namin. May bahagi ng gubat na parang pamilyar, pero sa parehong pagkakataon, parang hindi rin. May bato sa gilid ng daan na sigurado akong nakita ko na kanina. Hindi lang isa, kundi 3 beses pa. Sa bawat pagliko namin, bumabalik kami sa parehong lugar. Noon ko lang napansin ang malamig na dampi ng hangin sa batok ko. Masyadong malamig para sa ganitong oras ng hapon. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang na para bang may buwabalot na kung anong presensya sa paligid. Sa gilid ng paningin ko, may gumagalaw. Masyadong mabilis yon sa isang tao. Nang tingnan ko ay biglang nawala. Pero nang alisin ko ang paningin ko doon, nakita ko na naman siya sa gilid ng paningin ko. Sinubukan ko nang huwag pansinin. Baka isip ko lang ang naglalaro sa akin. Pero paulit-ulit ko yung nakikita. May isang anino sa pagitan ng mga puno. Dumaan at nawala sa isang iglap. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, pero pakiramdam ko may sumusunod sa amin. Tumingin ako sa itaas. Yung mga sanga ng puno, gumagalaw kahit wala namang hangin. Hindi rin normal yung pagkilos sa mga dahon. Parang may mabigat na bagay na gumagapang sa ibabaw ng mga sanga na hindi ko nakikita. Hanggang sa may kung anong kalusko sa di kalayuan. Mabagal na parang sa isang hayop. Parang may naatayo sa pagitan ng mga puno na hindi namin makita ng buo. Pero ramdam ko na may mata na nakatingin sa amin. Nagmamasid at nag-aabang ng bawat galaw. Mas lumamig pa yung pakiramdam ko nang biglang may malamig na parang dumampi sa batok ko. Pero ang sabi ko nga, hindi mahangin. Paglingon ko ay walang ibang gumawa nun. Hindi rin naman yon yung mga kaibigan ko. Napansin ko pa ay parang wala akong anino. Dapat may anino ako sa lupa. Ganoon din ang mga kasama ko. Naisip kong baka hindi lang kami basta naliligaw. Baka may gumugulo sa daan namin o kaya pinaglalaroan kami. May kung anong nangyayari na hindi namin maipaliwanag. Nagmadali na kaming maglakad, umaasang makalabas ng gubat na yon. Pero kahit anong gawin namin, parang paikot-ikot lang kami. Ilang beses na naming nakita ang parehong malaking puno na may natuyong ugat. Ilang beses na rin naming nadaanan ang parehong batong may lumot sa gilid. Parang nilalaro lang kami ng kagubatan. Mabigat ang hangin na parang pinipiga ang dibdib ko. Mabigat ang presensya. Sa bawat hakbang namin, ramdam ko yung malamig na pakiramdam na parang may naasunod sa likuran. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal naglalakad noon. Nagrereklamo na kami. Sigurado akong hindi na namin alam ang daan noon. Nang may makita akong itim na nilalang. Kahugis siya na isang tao pero mas mataas at payat siya. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil sa sobrang itim. Nasa may pagitan siya ng puno at mga halaman pero nakatingin ito sa direksyon namin. Hindi ko alam talaga kung tao pa yon. Tinuro ko sa mga kasama ko yung nilalang pero pagharap namin ay wala na ito. Hindi ko alam kung saan nagpunta pero pakiramdam ko nasa paligid pa rin siya. Kahit pagod na, wala rin naman kaming ibang magagawa kung hindi kami kikilos. Kaya naghanap pa rin kami ng daan palabas. Mabilis na nga ang mga lakad namin. Noong mga sandaling yon, may naririnig akong yabag. Para mga paang yumayapak sa lupa at mga tuyong dahon. Hindi ko alam kung napaparanoid na ba ako o talagang may humahabol sa amin. Kapag naman tumitingin ako sa likod, walang nakasunod. Hanggang sa may kung anong malakas na kaluskos mula sa itaas kaya napatingala kami. Narinig din nila yon. Sa gitna ng mga sanga, nakita ko na naman yung itim na nilalang. Tinuro ko sa kanila kung nasaan yon. Nakita rin nila. Ang nakakapangilabot itong itsura na naatitig pa sa amin. Sabay-sabay kami nagtakbuhan palayo. Walang lingon-lingon. Sinusundan lang namin kung saan nagpupunta si Kaloy na siyang nasa harapan namin.
Kahit magkandaligaw-ligaw na, basta makalayo lang kami doon sa nilalang. Nadapa pa nga si Jerome at napuruhan talaga sa mga bato. Hirap siyang maatayo at makalakad, kaya tinulungan namin siya ni Kaloy. Ituloy namin ang pagdayo sa lugar dahil tinignan namin ang mga yabag na parang may sumusunod sa amin. Ganun na rin ang sunod-sunod na pagkaluskos sa mga dahon. Wala na kaming pakialam kung may kadulasan at mabato yung dinadaanan at kung madami ang halaman. Mga ilang minuto rin siguro ang lumipas ng paglalakad namin ay napansin namin na parang papunta na kami pababa ng bundok at kakahuyan. Sinundan lang namin ng trail pababa hanggang napunta na nga kami sa paanan ng bundok. May isang matanda pa nga na nagbabantay doon kung kumusta raw ba, kung naligaw raw ba kami at kung anong nangyari sa kaibigan namin. Hinihingal man ay kinuwento namin sa kanya ang mga na-experience namin. Normal na daw talaga yon, lalo sa mga first time pa lang na aakyat ng bundok na yon. Next time daw kasi, dapat ay may kasama na kaming guide. Kabilang kasi itong mapilit na gusto namin maakyat namin ang tuktok ng bundok nang walang tulong ng mga guide at ibang hikers. Kaya ito ang napala namin. Marami daw kasing naninirahang mga elemento sa gubat at bundok. Kaya kadalasan napaglalaroan ang kung sino man ang umaakyat dito. Nakauwi naman kami ng safe. Pero yun na yung una at huli naming pagpunta sa bundok na yun sa Rizal. At nung mga sumunod naming hiking, may kasama na kaming guide. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Hello po, Sir Bob. Ako si Jenlyn, taga Batangas. Bago lang po akong listener ng inyong channel. Nalaman ko lang ito sa isa kong kaibigan na palaging nakikinig sa inyo. Alam ko pong mapapainggan niya rin itong kwentong ibabahagi ko dahil ang karanasan kong to ay nangyari din sa kanya. 20 anyos ako nang mangyari sa akin to. Nagtatrabaho sa isang mall dito sa amin. Isa akong sales associate. Magbebenta kami ng mga gadgets tulad ng printer, laptop, computer set, cellphones at kung ano pa. Bago lang ako noong mga panahon na yon. Galing ako sa labas na branch. At nung nag-resign ang isa sa mga empleyado nila sa mall, ako ang pinalipat nila. 5 kami doon. Isang cashier, ako, isang IT, guard at yung manager namin. Sa mga katrabaho ko, wala akong problema dahil mababait naman sila. Madali din naman akong matuto. Dahil nga nasa mall kami, kapag break time, paisa-isa lang. Closing ako noon at nag-break time ako ng 3 PM. Hindi mahigpit ang manager namin. Kapag wala namang tao sa store, pwede kaming kumain. Kaya ang ginawa ko, kumain na ako kahit hindi pa naman break time. At kapag break time naman, matutulog ako. Meron kaming maliit na room. Andun nakalagay yung mga gamit namin tulad ng mga bag at ibang personal na bagay na hindi pwedeng dalhin sa pwesto. 2 tao lang ang kasya sa loob ng room na yon. Dahil ako lang naman ang may break time, kaya maluwag para maatulog ako. Nag-cellphone muna ako bago magpa siyang umidlip kahit mga 40 minutes na tulog lang. Doon ko naranasan na parang may kakaiba. Binangungot ako. Nakayuko akong matulog. Tapos pakiramdam ko, gising ang diwa ko, pero hindi makagalaw. May kung anong mabigat sa katawan ko. Ilang sandali pa ay minulat ko ang mga mata ko dahil tumunog yung alarm ko. Pero hindi ako makatayo. Hindi ko mahawakan yung cellphone ko. Habang nakamulat ako, minaratanaw akong paa sa labas ng room. May uwang kasi ng kaunti yung room. Ginagawa ko yon para madali lang din akong magising. Para pwede rin akong puntahan ng mga kasama ko kung sakaling mag-overbreak ako. Sinusubukan ko magsalita nun. Akala ko kasi
Katrabaho ko siya na nag-aantay lang din na lumabas ako. Pero wala. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko rin masyadong maaninag. Ang alam ko lang, paa siya ng dalaga. Mga dalaga pa naman kaming nasa store na yon. Pinilit kong maagalaw, pero hindi ko talaga kaya. Sumisigaw na ako, pero wala pa rin. Hanggang sa bigla na lang akong napamulat at parang hingal na hingal. Pagtingin ko sa oras, 2 minuto pa bago tumunog yung alarm. Inisip ko na baka panaginip lang yon. Sumunod na nangyari, opening ako nun. Dahil ako ang may hawak ng susi at maaga akong nakarating, pumasok agad ako sa loob. Dahil hindi pa naman bukas ang mall, wala pang customers, kaya ang ginawa ko ay naglinis muna. Nagpunas ako ng mga salamin. 2 pa lang kami ng guard nun. Habang nagpupunas ng salamin, meron akong napansin na kakaiba. Parang may refleksyon ng damit na nasa likuran ko. Dahil sa gulat, agad akong napalingon, pero wala namang tao. Si ate guard nasa labas lang dahil tinutulungan akong punasan ang mga salamin. Ipinagsawalang bahala ko lang dahil baka namamalikmata ako. Pero hindi lang yun ang mga nangyari sa akin. Halos araw-araw ko na siya nakikita. Minsan nga, nararamdaman ko na bigla akong nangingilabot na para bang may humawak sa akin. Minsan, parte ng katawan ang nakikita ko. Takot na takot ako noon. Kahit matulog, hindi ko na ginagawa. Isang beses noon, nagkaroon kami ng contest. Lahat ng branch magpapasa ng mini horror film para daw sa Halloween at yun ang gagawing promo para sa aming store. Lumaban kami noon. Ako pa'y nagsilbing multo. May shoot kami sa loob ng store at sa mismong mall. Pinaabot talaga namin na closing kami para pwede kami magpatay ng ilaw para mas maganda yung shoot namin. Maayos naming nagawa. Hanggang sa isasalang nasa editing. Ang gagawa nun ay yung IT namin. Nagsabi siya sa akin noon na ang ganda raw ng effect doon sa ginawa ko. Hindi niya raw kasi napansin na kumuha ako ng sarili kong short clip na nasa loob ng room. At kunwari, naatayo lang ako doon para mas mukhang nakakatakot. Nagtaka ako kasi hindi naman ako nag-video ng sarili ko. Ang naalala ko, kinuhanan ko lang ng video ang loob ng room. Dahil nagkamali ako ng pindot kaya hindi ko yun sinasadya. Pinakita niya sa akin yung video. Doon na ako kinilabutan talaga. Sa video, may isang babaeng nakatayo. Para nga siyang nakalutang. Grabe ang takot namin nun. Tapos na siya mag-edit. Dapat ay ipapasa na lang. Pero pinatanggal ng manager namin yung part na yon. Sinabi kasi namin sa kanya at pinakita yung video. Kinuwento niya rin na may dati raw silang employee na namatay sa loob mismo ng room na yon. Baka raw siya yon at hindi pa matanggap yung nangyari sa kanya. Kaya pala ganoon kabigat ang pakiramdam ko kapag nasa loob ako ng room. Simula nun, wala na kaming ibang ginawa kundi ang magtakutan. Tuwing break time ko, sa labas na ako nagpapalipas ng oras. Minsan, naatambay na lang ako sa park o kaya naglalakad-lakad sa palibot ng mall. Basta, ayaw kong magstay sa room. Dahil baka mamaya, ako naman yung sumunod sa kanya. Hindi pa naman namin alam ang dahilan ng pagkamatay niya. Bigla na lang daw siya kasing nakita doon. Ang hula nila ay baka nabangungot o kaya inatake sa puso. 3 taon din ako nagstay sa work ko bago ako nag-decide na umalis. Pero sa 3 years ko doon, parang nasanay na lang din akong nararamdaman siya. Hindi ko alam sa mga susunod na empleyado kung nararamdaman din ba nila yon. Pero ang balita ko ngayon ay gigibain na raw yung mall dahil may ibang nakabili ng property at gagawing ibang establishment. Ito lang po ang story ko, Sir Bob. Salamat po sa oras at sana ay nagustuhan ninyo.